cellphone noon, ngayon meron na ring imitation laptop, Digicam, touchscreen tablet na ang tawag, iPad, at kung ano-ano pang gadget na gaya-gaya. Di hamak na mas mura, pero matibay ba? Certified techie raw o mahilig sa mga gadget ang public school teacher na si Christian. Kahit pa 33 anyos na siya, hindi raw siya papahuli sa kung ano ang in o patok ngayon sa mga kabataan. Mula sa mga cellphone hanggang sa mga MP3 players. Lahat meron siya at ang pinakabago sa kanyang koleksyon, usong-uso ngayong laptop. Sa unang tingin, mukhang mamahalin. Pero ang totoo niyan, ang mga laptop ni Christian, puro lang imitation. Mga gaya-gayang gadget. Same functions naman at hindi pa ako gagastos ng malaki. Masyadong mahal. Yung original nito, I think nasa 28,000. Kung bibilin mo to for like only 4K, tapos you can use it, kahit gamitin mo lang siya ng 2 years eh. Diba? Less than 200 a month. It's worth the investment. Pero wala raw paki si Christian kahit patawaging paltik ang kanyang mga koleksyon. Lalo pat malaking tulong daw ang mga gadget niyang ito sa kanyang trabaho. Mas nakapagre-research daw kasi siya online ng mga ituturo niya sa kanyang klase. Merong mga modules doon para sa mga lessons namin. So yung mga module na yun, yun yung parang ginagamit namin sa klase. At sulit naman daw ang paggamit niya sa kanyang mga imitation gadget. Lalo pat hindi raw nalalayo ang features ng mga ito sa mga branded o original na klase ng laptop. Pag nakita nila yun, wow, parang big time yung tingin, di ba? Pero talaga nakakapeki siya kasi galing yung pagkakagaya. Kamakailan lang, pumatok ang mga imitation cellphone na gawang China, katulad ng iPhone. Ngayon naman daw, mga mamahaling laptop computer at tablet PC ang pinipirata na. Sa isang mall sa Maynila, nagkalat ang mga imitation gadget. Sa unang tingin, halos walang pinagkaiba sa mga orig. May mga mini laptop. Ready Wi-Fi na siya. Pwede sa music, pictures, mga documents, pwede siya. Touchscreen tablet PC. Meron siyang camera, 2 gig. Expandable din siya ng 16 gig, micro SD. Tapos, Wi-Fi ready na po. At kahit ang pinakamanipis at pinaka-latest na modelo ng laptop ng isang sikat na brand, meron din. Sa price pa lang po sir, yung original is 60 something. Yung sa amin po sir is 15,000. Tapos yun, mas manipis pa po ng konti dito. And mas mahaba pa po ng konti dito. Siguro mga ganito. Umiilaw din po yung pinaka-logo niya na Apple. Yung mansanas na may kagat. Sa hirap daw kasi ng buhay ngayon, mas practical daw bumili ng mga imitation gadget. Dahil madalas daw pinag-aagawa ng kanyang mga anak ang nag-iisang desktop computer nila, si Artemio bumili na lang ng iPad. Imitation touchscreen tablet PC na mahigit 4,000 piso ang presyo. Napakalaking menos kumpara sa orig na nagkakahalaga ng 20,000 pataas. Total yun namang basic function ng original, nagagawa din naman niya. Kaya okay na ako sa ganito. Amen. At dahil isang pastor si Artemio, ininstallan daw niya ng electronic Bible ang kanyang iPad. Dahil dito, nakapagpapadala na rin daw siya ng mga biblical quotes sa kanyang mga kasamahan sa simbahan. At para masigurong tatagal, nilagyan pa ni Artemio ng screen guard ang kanyang iPad. Pagkabili namin, kahit wala pang nag-fit na screen guard, bumili kami. Tinabas lang namin yan para maprotektahan siya. Pagkatapos, kung titingnan nyo, sa ilalim, nilagyan din namin ng protection sa ilalim.
Pero paalala ni Attorney Ricardo Blancaflor, Director General ng Intellectual Property of the Philippines, labag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ang paggawa at pagbebenta ng ganitong mga produkto. Pag ginaya mo yung isang produkto na hindi naman sa'yo, bawal yon. Kasi tawag din ng infringement. Dapat magdireklamo muna yung may-ari ng produkto kasi it's a private right. Privado yun eh, hindi yung wala yan sa gobyerno. Pag nagreklamo na yung isang brand owner, saka lang pwede mag-action yung gobyerno. Bagamat wala raw pananagutan sa batas ang mga bumibili ng mga pekeng gadget, ang manufacturer at distributor daw ng mga ito ang mananagot. Maaari raw silang makulong mula 6 na buwan hanggang 3 taon at pagmumultahin ng 100 hanggang 300,000 piso. Medyo malungkot lang aminin, pero mababa lang at saka available. Kaya mahirap i-implement yung batas. Nakaka-frustrate din. Sometimes we have clients na hindi nila alam na nabili nila, hindi pala yung tunay, fake pala nabili nila. So, paminsan, pag nasira, dinadala sa amin para mag-repair. Paano namin, syempre hindi natin tinatanggap yung mga fake na iPad. So, nagagalit paminsan mga client. Ang problema raw sa ilang imitation gadget, madaling masira. Para matupad ng 20 anyos na si Sarah Jane ang pangarap niyang magkaroon ng tablet PC, pinatos niya ang pagbili ng imitation nito sa halagang 3,600 pesos na napamaskuhan daw niya. Napasakamay ni Sarah Jane ang kanyang dream gadget. Nakaka-excite kasi po yung maganda po kasi yung features niya, tsaka parang totoo siyang iPad. Pero makalipas lang ng 3 araw, nagloko na raw ang kanyang iPad. Matapos daw niya itong downloadan ng iba't ibang mga applications o apps, nag-crash daw ang software nito hanggang sa hindi na gumana. Wala rin daw nangyari nung ibinalik niya sa kanyang pinagbilhan ang imitation iPad dahil wala namang service center para sa mga peking gadget. Nakaka-disappoint din po. Gusto ko po sana i-refund, kaya lang hindi naman siya pwedeng i-refund. Para makasiguro na tamang klase ng gadget ang mabibili, kumonsulta sa ilang eksperto. Si Calvin Lo, editor ng isang blog site na nagre-review ng mga pinakabago at pinakausong mga gadget. Hindi kasi sila masyadong satisfied pag galing sa abroad, yung review. Kasi syempre, iba yung culture doon, iba dito. Iba yung mas importante sa atin. Kaya mas gusto lang may Filipino na view, point of view ba. Meron din daw silang free online consultation. Hindi ko isa-suggest yung mga imitation. Kasi una, hindi natin alam kung gano'n ba katibay, may support ba yan, or gumagana ba talaga siya as intended. Minsan, nakasisira niya experience ng paggamit as compared sa isang original na bagay. Kung anong latest at in, syempre, dun tayo. Ang masaklap nga lang, minsan, sa kagustuhan nating hindi magpahuli, doon tayo nadadali. Susunod, mga hayop na hindi lang pet. Malapit na